Ang Ebanghelyo ngayong Miyerkules, July 22, araw ni Maria Magdalena, ay galing kay St. John chapter 20 verse 1 to 2, 11 to 18. Madilim-dilim pa nung unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, ba't ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya ay ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin, guro. Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon." At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating reflection ngayon ay galing kay Brother Celton Sindo ng Hand of the Sower Catholic Community. Magdalena, ikaw ay sawing palad? Magdalena, ikaw ay sawing palad. Lyrics ito ng isang sikat na kanta. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, si Maria Magdalena na siyang patron natin ngayon ay hindi sawing palad. Oo, bagamat nakilala siya bilang babaeng makasalanan, kung saan 7 demonyo ang pinalaya sa kanya ni Kristo. Nagpapahiwatig lang ng dati niyang sukdulang kasamaan. Ngunit nagtagpo ang landas nila ni Jesus kung saan siya naman ay kanyang naging masugid na tagasunod. Ang pagiging markado niya sa kasaysayan bilang immoral na prostitute ay pawang haka-haka lamang at walang matibay na patunay sa banal na kasulatan. Bagkus, ang malinaw niyang patutuo ay ito, na natili siyang matapat na tagasunod ni Jesus mula sa kanyang pampublikong ministriya hanggang sa kanyang kamatayan sa krus, hanggang ipagkaloob nga sa kanya ang pribilehiyong unang saksi sa kanyang pagkabuhay muli. Ang kanyang buhay ay matinding pagpapatunay sa matinding grasya at habag ng Diyos sa sinuman, gaano man kadilim ang kanilang nakaraan. Marapat ring pansinin, madaling araw ang kapanahunan ng tagpo ng ating ebanghelyo. Animo'y pahiwatig ito ng pagbabagong dahan-dahang naganap noon sa buhay ng ating patron ngayon, na mula sa paglulumo sa malagim na kadiliman ng kanyang nakaraan, unti-unti namang sumisilay ang bukang liwayway ng bagong pag-asa sa kanyang buhay. Indeed, every saint may have a dark past, but every sinner
may have a brighter future. Manalangin tayo. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.